Ako'y gagawa ng leche flan. Ayan na yung sugar na na-melted natin. Pinalamig na. Malamig na siya. Hindi na siya gagalaw. Ayan. Tapos ito yung na-mix natin condensed. Tsaka yung egg na, egg yolk. Ayan. Orange. Pinag-mix. Nandiyan na lahat ng ingredients. Nilagyan natin ng vanilla. Para mabango. At mawala yung amoy ng itlog. So, ngayon, steam oven natin siya. Yun. Leche flan lang sana. Kaso, yung lanira natin medyo malaki-laki. So, kung leche flan siya, yan lang talaga yung laki niyan. Dami. So, hindi man siya tutubo. So, naggawa ako ng flour cake para idagdag doon sa kanya. Para tumaas-taas naman yung ating gawa. Ayan, nakumpleto na natin yung ating leche flan cake na nailagay. So, ngayon, mag-ano tayo ng kawali. Tapos, lalagyan natin ng mainit na tubig para siya yung magluluto. Yan na, ready na ang ating leche flan cake para oven na. Ayan, nilagay ko siya mainit na tubig. Pasok na natin. Ito na, luto na ang ating leche flan cake. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin ay palalamigin natin siya. Tapos, mamaya ilalagay natin siya sa refrigerator ng 2 hours. Bago natin mamaya babalik ta rin at hihiwain para makita natin yung consistency na maganda. Luto tayo sinangag. Siyempre, ginisa na yung ahos tsaka bawang. Tapos, nilagay ko na yung carrots. Nilagyan ko na ng black pepper. Ayan. Marami pa tayong ingredients ilalagay dyan. Kaya natin yung green peas. Kaya natin yung sweet corn. Gawa tayo ng fried rice. Siyempre, ilagay natin yung pampalasa. Ayan. Lagay na natin yung kanin na ating dinorog. At paghalo-haloin, wala na. Tapos na. Ayan. Hindi pa pala. Meron pa pala. Lagay natin yung scrambled egg syempre. Hindi nawawala. Sana may hotdog pa. Diba? Ito na, na-mix na natin lahat ng ating sinangag. Lahat na nag-ingredients ay nag-shuffle na. Nilagyan natin ng pampaganda sa ibabaw para may dating. Yan. Pwede nang kalapangin ng alaga ko. Mga alaga ko. Yan o. Ito yung ingredients na gagamitin natin sa ating sweet. Okay? Yan ay digestive biscuit. Dinorog ko na. Mga 10 yata yan. Basta isang ganyan. Tapos yung flour, 3 spoon, tsaka 2 spoon powder, milk, butter, tapos yun, yung ating, yan yung pagbabalot natin mamaya. Ito yung dates na ating gagawin. Yan. So, panoorin nyo na lang hanggang matapos yung video para alam nyo. Salang tayo ng kawali. Iluhit lang natin yung apoy. Dahil gigisahin natin yung harina charot. Siyempre, ibabrown natin muna yung harina. Pag na-brown na yung harina, saka natin ilalagay yung gatas na powder. Yan, nakita nyo ba yung nakikita ko? Brown na siya. Pinatay ko na actually yung apoy, saka natin ilalagay yung milk. Kasi, hindi lang problema yung milk kahit hindi lutuin. Yung lang ang lulutuin natin, yung harina. Yan. Naka-off na po yung apoy paglagay ko ng milk. Tara, haluin na natin ang ating ingredients. Ayan yung digestive biscuit. Ito naman yung dates. Ilagay natin yung butter. Ayan. Ayan, nakalagay na yung butter. Tapos, ilalagay natin yung ating harina na naka-brown.
Ito na. Siyempre, hahaluin natin. Kakamayin natin para para mag-mix silang lahat. Yan. Diba? Kamay-kamayin mo. Para silang mag-mix lahat. Pag nag-mix na, mamaya saka natin babalutin ng yan o. Yan na yung pagbabalot natin. Yung isang, ayan, isang pad, ganon, ng pastry. Dinivide ko siya ng 8. So, sa isang buo, makakagawa tayo ng 8 pieces. Yan yung pagbabalot natin dyan. Yan na lahat. Nahiwa ko na sila ng ganito kaliliit. Tapos yun, pipiin mo lang ng ganyan, ipalapad mo, tapos ilagay mo na yung palaman mo sa gitna. Ayan na yung nabalot natin. Nakagawa tayo ng 32 pieces. Yan. Tapos, ilalagay natin sa oven ng 20 minutes lang kasi ang lulutuin lang yan yung pastry. Kasi yung palaman niya, hindi na kailangan lutuin yun. Pag nag-brown na siya, okay na yun. Pwede nang lapangin. Luto tayo ng sinabawang manok with malunggay. Yan. Yan na yung mga ingredients. Tapos, andito na yung manok natin. Pinakuloan ko na ng luya at saka sibuyas. Mamaya ko na ilagay yung kamatis kasi palalambutin ko muna yung manok. Gasa natin yung malunggay para linis. Yung paghugas ko yan. Ganun lang kasimple maghugas ng malunggay. Diba? O, ilulunod mo yung tubig, tapos iaangat mo. Hindi isa lang sala na siya. Lagay na natin ang ating malunggay. Sarap-sarap. Nilagyan ko siya ng pepper bells para hindi siya malansa. Tsaka yung hot chili. Ito oh. Eto na! Umpisa na. Luluto tayo ng siniya kudar. Yan yung namarinate mamarinate yung chicken na ingredients. Tapos yun, patatas at carrots. Tapos, ito yung sibuyas, bombay, tsaka yung kamatis. Tapos, lalagyan pa daw ng green beans. Simulan na natin yung procedure. Lagay na yung sa ilalim yung onions. Sunod natin yung manok na marinate. Tawag nila dito ay siniya kudar. Sa oven yan lulutuin. Ilagay ang kamatis. Ayan. Ilagay ang patatas. Ayan. Lagyan ng patatas. Ayan. Isabay na natin yung carrots. Pagtabi-tabihin na natin. Itabi na natin. Ayan. Tapos, ibuhos na natin yung sauce na ating pinagmarinitan. Ayan. Yun, kumpleto na ang ating ingredients. So, ilalagay na natin siya sa oven ng 2 oras. Para lutong-luto yung manok. Recipe natin ngayong araw ay gagawa tayo ng quicker cake.
Yan. Meron tayong saging, itlog, Quaker, milk, oil. Yan. Meron tayong oil. Ito lang gagamitin natin yung oil. Yes, tsaka baking. Tapos, sugar. Yan na, lalagyan na natin sa ganira ang ating na-mix na ingredients. Tapos, ibibake natin ng 45 minutes. Ayan. Ito na, luto na ang ating. Ayan na yung Quaker cake. Yung Quaker cake. Ayan na. Quaker with banana. Palalamigin muna natin ng mga 20 minutes. Basta, pag lumamig na siya, saka natin siya ipiflip. Yan. Ito na, na-flip na natin ang ating Quaker oats cake. Ayan. Tingnan nyo ang lambot niyan. Tingnan niya sa loob. Diba? Sarap. Luluto tayo ng kusa mashi. Ayan. Kusa mashi. Ayan. Meron tayong laham. Tapos, lagyan natin ng bakdonis. Lagyan natin ng ito na yung sibuyas, bombay na nahiwa ng maliliit. Meron tayo ditong kurkum. Ayan, isa-isahin natin. Ito yung kurkum, ito yung coriander powder, black pepper powder, kamon, paprika, baharat mix, tsaka mint. Yan. Halo natin yan dito sa ating karne. Tapos, palagyan natin ng konting kamatis. Yan. Tapos, ilagay na natin yung bigas na nakababad. Ayan. Siyempre, nilagyan natin ng asin. Ayan, paghahalo-haloin na natin yung lahat, yung karne, tsaka yung ingredients. Yan na yung hitsura ng ating mashi pusa, tsaka patatas. Diba binutasan to? Ilalagay nyo lang yung namimix na ingredients. Pareho lang din sa patatas. Gagawa na tayo ng sauce. Nagisa na tayo ng bawang at saka sibuyas, bombay. Lagyan natin ng kamatis, yung 2 piraso na blender. Depende kung marami yung gagawin nyo, dagdagan nyo na lang din. Kumulo na, lagyan natin ng tomato paste. Depende sa nyo, pag lumapot na siya, okay na yan. Siyempre, nilagyan natin ng asin tsaka black pepper. Tapos halo-haloin lang natin. Tapos sasabawan na natin siya ng tamang-tama lang doon sa Pyrex na pinaglagyan ng lagyan na natin ng tubig. Yung tama lang doon sa ating pagtitimplahan. Ito na, buhos na natin yung sauce na ating ginawa. Tapos, ipapasok na natin siya sa peren, sa oven ng 1.5 hour.
Bago po natin ipasok sa oven, lagyan po natin ng foil sa ibabaw, yung cover niya. Gawa na naman ako ng kofta laham o kuba laham. Kofta ang tawag nila dyan. Ito yung ingredients. Kurkum, coriander powder, baharat, mix, wilpil aswad, paprika, kamon. Siyempre, nilagyan ko na ng asin na 1 teaspoon. Halo natin yan. Lagay. Tapos, ilagay natin yung kusbara, bakdonis, garlic, onion. Tapos, paghalo-haloin na natin, lagyan natin ng itlog. Yan. Lagyan natin ng 1 kalahating kutsara na harina. Tapos, lalagyan natin ng konting oil para pag bilog natin mamaya, hindi siya didikit. Kunti lang. Yun, mga 1 spoon. Ito na, nabilog na natin. Ang gagawin natin dyan ay ipiprito natin ng half cook. Wow, colorful. Yan, ganyan lang. Tapos, i-half cook lang natin. Huwag masyadong lutong-luto. Basta tumigas na siya. Yan, ganon. Mabaliktad siya ng kabilaan. Okay na yan. Gigisa tayo ng bawang. Ayan. Saka sibuyas. Ibuhos na natin yung kamatis na na-blend natin. Blender or hand blend pwede. Meron tayo ditong mismar. Sa English ay cloves, tsaka cinnamon, balat, tapos yung heel, 5. Sabay natin siya dyan. Lagyan natin ng ginger powder. Lagyan natin ng curry powder at saka yung chili powder. Lagyan na natin yung sili para paghalo-haloin na natin. Mix na natin yan. Lagyan ng asin at saka pampalasa. Lagyan natin ng asin. Ayan. Ayan na yung itsura niya. Lagyan natin ng laban. Ayan o, kalahating baso. Depende. Lagyan natin ng konting tubig. Tapos pakukuluin na natin. Lagyan na natin yung pilpil, barid. Yan, bell pepper in English. Yan. Ang tawag nito ay kofta curry. Yan, ilagay na natin yung kofta natin. Tapos ibuhos natin yung sauce. Yan. Ang tawag dyan ay kofta curry. Tapos tatakpan natin ng foil. Ilalagay natin sa oven around 30 minutes para maluto pa yung kalahati ng laham na hindi pa siya luto.